si General Bato, inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Okay, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? Sir? Yes po. Thank you. Sir, the oath has been administered. Thank you. Okay, salamat Comsec, at you may all take your seats now. Now we will proceed with the committee hearing proper. Comsec, have we distributed copies of the affidavit of Mr. Espinosa sa ating mga members? Still being reproduced, sir. Okay, so since we're still waiting for the copies to be distributed, Mr. Espinosa, ikaw ba ay may kasamang abogado? Yes po, Your Honor. May I know who are the counsel of Mr. Kerwin Espinosa? Can you please enter your appearance before the committee? Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, Your Honors. Counsel for Roland Kerwin Espinosa, I am Attorney Mark Antonete, respectfully appearing, Your Honor. Okay, thank you. Good afternoon, Mr. Chair and Honorable Committee. Attorney Raymond P. Palad, appearing as counsel for Roland Espinosa. Good morning po. Thank you, Attorney. So, okay, so let us proceed. Siguro, pwede bang umpisahan mo, Mr. Espinosa, kung ano ba ang yung pakay? Ano ba yung motibo kung bakit nandirito ka? At ikaw ay nagbigay ng sinumpaang salaysay sa committee ito? Ako po ay humihingi, Mr. Chair, sa opening statement ko na ginawa ko kagabi. Meron ka bang opening statement? Mahaba ba yan o maiksi? Maiksi lang to, Mr. Chair. Okay, sige. Please proceed. We will allow you to read your opening statement at pagkatapos po niyan, tayo po ay magtatanong. Yes, please proceed. Salamat po. Honorable Chairperson, Honorable Members of the Quadcom, magandang araw po. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na Quadcom sa inyong imbitasyon sa akin. Nagagalak ako na mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na makatulong sa inyong mga layunin. Kagaya ninyo po, gusto ko rin mabigyan ng kasagutan at hustisya ang mga nangyaring extrajudicial killing or EJK na nangyari noong nakaraang administrasyon. At kagaya ng marami, naging resource person ako. Ang aking ama at ang aking buong pamilya ay naging biktima ng EJK. Masakit po para sa akin, sa amin na kabulastugan po ng aking kumalas na
napakaraming inosenteng buhay. Ang ama ko po ay mabuting magsilbi sa aming mahal na lungsod ng Albuera. Ngunit ang kanyang mga magandang layunin ay hindi nagkaroon at kasatuparan dahil pinatay po siya. Kami sa pamilya namin at ang buong pamilya ng Albuera ay humingi ng hustisya sa nangyari sa kanyang pagkamatay. Naging biktima siya sa EGK. Sana po sa pagpunta ko dito ay makatulong po ako na matuldukan na ang isyong EGK at mapanagot ang mga dapat managot. Matagal na po ang panahon na aming hinihintay at alam ko ang aking ama saan man siya ngayon at sumasalangit po siya, naghihintay din ng katarungan at humihingi din po ng tulong niyo. Salamat po ulit sa pagkakataong nakadalo sa pagtitipo na ito, naway makakamit namin at atin lahat ang katarungan at katotohanan sa napakasamang extrajudicial killings na nangyari sa ating bansa sa nakaraang administrasyon. Magandang araw po. Maraming salamat. Okay. Are you going to read your yung sinumpang salaysay? Hindi na po. Sasabihin ko na lang po. We have heard the opening remarks of Kerwin Espinosa. So we'll be starting the questions. No? So who will be the Chairman Mr. Chair? Dan, Yes. to our resource person, Mr. Espinosa, other than the opening remarks na binanggit mo, meron ako nakikitang sinumpang salaysay na pirmado mo. Imbis na basahin mo po ito, okay lang po ba na maikwento mo sa amin yung naging karanasan mo at ang nangyari sa inyong buhay? Okay lang po. Mr. Chairman, before we proceed with the query, Yes. because I think I just received this affidavit, no? And I'll be asking if the members have already have the copy of this. And siguro better for him to read the 4 pages affidavit, or are we going to allow him to have an executive summary about this? With the indulgence of Congressman Dan Fernandez, I think it will be better if our resource persons naturally just narrate kung ano po ang ipinagdaanan niya, and I'm sure yun din naman po ang affidavit niya yung magiging base ng kwento niya. So, Mr. Chair, I submit on that, Mr. Chairman. thank you very much. Sige, tuloy-tuloy ka lang, Mr. Espinosa. Ito po ang mga nangyari sa amin at sa pamilya ko. Noong June 2016, nagbakasyon kami, kasama ko ang aking pamilya at ang mga anak. Nagpunta kami ng Malaysia para magbakasyon. At sa plano ko na manirahan na doon sa ibang bansa at maghanap ng trabaho. Nabalitaan ko na lang habang nandoon ako sa Malaysia, mga last month of July, nabalitaan ko na lang yung papa ko napasama sa narco-list ng ating Pangulo na si Rodrigo Roar Duterte. Nagkaroon sila ng meeting sa kanyang mga abogado noong July at nagresulta na pumunta sila sa krami hindi para surrender. Nagpunta sila ng krami
para humingi ng tulong kay General Bato na ngayon ay senador na po. At habang nandoon sila sa krami, sinabihan siya na tawagan mo ang iyong anak para pauwiin dito sa bansa. Para sumurrender din. Kasi kasali sa listahan ang anak mo. Na mas mabuti, umuwi siya para maligtas. Pero sa totoo lang, habang nandoon ako sa ibang bansa, hindi sinabi ng papa ko, ng daddy ko, na nag-uusap kami sa telepono. Ang sabi niya sa akin, huwag kang umuwi dito sa Pilipinas. Bahala na daw na siya ang mamatay kaysa ako. Kasi naramdaman niya na may ibang plano at may masamang mangyari sa amin. Kaya doon siya tumira sa White House, sa tinitirahan ni General Bato. Noong Agosto siya pumunta doon. Pinauwi siya base sa kanyang tawag sa akin. Pinauwi siya August 10. August 10. Nung umuwi siya, dumiretso na siya doon sa police station ng Albuera. Hindi na siya umuwi sa aming bahay. Habang nandoon siya, nagdaan ang mga ilang araw, may lumabas na search warrant doon sa bahay ng ancestral house namin. At yun, sinerve ang warrant, nawala siya doon, at sinerve ang warrant, wala din ako kasi nandoon ako sa ibang bansa. Nung sinerve ang warrant, may nakuha daw, may nakita silang droga na 11 kilos at mga baril at pangpasabog. Kaya yun ang dahilan na napailan kami ng kaso. Nung napailan kami ng kaso, yun ang dahilan kung bakit inilipat siya sa provincial jail ng Baybay, Leyte. At ako naman, nahuli, ako naman may warrant of arrest na. Sabi niya, Dong, hanggat maaari, wag ka nang magpakita at wag kang umuwi dito sa Pilipinas. Kasi iba talaga ang pakiramdam ko. Baka isa sa atin ang mamatay. Kasi marami ng patayan na nangyari dito sa Pilipinas. So umiyak yung papa ko sa aming pag-uusap. Umiyak siya na nakikiusap, huwag mong pabayaan ang mga anak mo kung sakali may mangyaring masama sa ating dalawa. Umuwi na siya doon sa police station ng Albuera, month of August ba yun? So, lumabas yung warrant of arrest niya, yun ang dahilan kung bakit na-transfer siya sa Baybay. Habang nandun siya sa Baybay, nag-file ang kanyang mga abogado na magpa-custody siya sa police station ng Albuera. Habang hinahantay niya ang motion niya sa court, may lumabas na naman na SW sa kanya. Lumabas ang SW na search warrant doon sa provincial jail ng Baybay. Sinerve sa kanya ang warrant. Nung pumasok ang mga pulis, pina-face the wall ang mga lahat ng bantay sa provincial jail. Pinuntahan ang CCTV hard drive, kinuha.
pinatay ang kamera, kinuha ang susi ng kanyang selda, at pumasok na ang mga pulis sa kanyang selda. Narinig ng mga kasamahan niya doon sa loob ng kulungan na nagmamakaawa ang aking ama na, "Sir, huwag niyo po akong patayin." Pero binaliwala lang ang sinabi ng papa ko, pinutukan pa rin siya. May kasamahan siya doon sa loob ng selda na si Raul Yap. Tumulong sa kanya nung natamaan na. Yumakap sa ama ko, pero sinali din pagbaril si Raul Yap. Sa panahon na yon, dalawang patay sa loob ng provincial jail ng Baybay. So, tinawagan ako ng kapatid ko na nagbalita na patay na daw ang papa ko. So, nandoon ako sa ibang bansa, nahuli ako October 17, sa month of October, nahuli ako ng CID police ng Abu Dhabi. At nagtanong ako, ba't niyo ako hinuli? Ang sagot sa akin, may problema daw ako sa aking bansa. So, dinala nila ako. At over ako sa Interpol ng Abu Dhabi. So doon, nagtanong naman ako ulit, ba't niyo ako hinuli? Ang sinabi naman, may problema ka sa Pilipinas. So, wala akong komunikasyon doon. At kinabukasan, nilipat ako sa Al-Watbah, Abu Dhabi Jail. So, nung nalipat ako, nagkaroon ako ng tsansa na makagamit ng telepono. Kasi ang telepono doon para sa lahat ng mga nakakulong. Tumawag ako dito sa Pilipinas sa aking kapatid. Nagtatanong ako, kailan ilibing ang papa ko? Ang papa natin. Sabi ng kapatid ko, iburol natin si daddy. 1 buwan siyang nakaburol kasi hintayin pa yung mga kapatid niya na nandoon sa ibang bansa. So tuliro ako sa panahon na yon. Gumawa ako ng request na ibalik ako dito sa Pilipinas para harapin ang problema. So, nabalik ako dito sa Pilipinas November 17. So, dumating ako ng around 11 p.m. or more or less. Sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng 2 mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas.
at idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Habang papunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Maya-maya, nagpa-press con siya at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking pagbebenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. So ginawa ko, humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte na bigyan ako ng pagkakataon na magbago. At sinabi ko pa noon, humanda kayo mga kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila noon eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa press con. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas, sa aking nalalaman. So, naputol na yun kasi pinahinto ako na magsalita. Binalik ako sa EIDG, sa opisina ng EIDG, kasi doon ako nakadetain. After 2 days, binalikan ako ni Senator Bato de la Rosa. Kinausap ako tungkol sa footage ng CCTV sa Celan Hotel. Ang hotel na yon ay pagmamay-ari ng pamilyang Espinosa. Nung hinanap niya ang hard drive, sabi ko, nandoon kay Joby Espinido. Siya ang kumuha. Pumasok dito, sabi ng mga empleyado. Nung binanggit ko na si Joby Espinido ang may hawak, denial niya si Joby Espinido at naka-loudspeak ang cellphone niya. May cellphone siyang dala eh. Naka-loudspeak at denial namin si Joby Espinido. At pagsagot ni Joby Espinido, ang bungad niya na sagot, "Sir, good morning po, sir." Sinabi ni si Bato, "Joby, sabi ni Kerwin at sa mga empleyado ng hotel, nasa iyo daw yung hard drive." Inamin naman ni Espinido, "Oo, sir, nandito sa akin. Nandito lang sa station." Kaya request ni Bato na ipadala sa Krami, sa opisina ng EIDG. At yun, pinakausap ako ni Sir Bato, ni Espinido, at sabi sa akin, "Kerwin, kailangan mong sumunod sa plano.
basta hindi ka sumunod, maaring, basta di ko musunod ko no, ang nahitabo sa akong amahan, maosay mahitabo kanako. Kung dili ako ang mamatay, usa sa ako ang pamilya ang mamatay. Ako, nisunod ko ninyo, sir. Baway akong tubag. At sinabi ni Espinido, alam ni sir, kasi siya ang may utos sa akin na gagawin ko to sa inyong pamilya. So sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun. Tapos may isiningit na pangalan siya. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, nitingog si Joby na isali daw si Congressman Richard. Engko ni Joby, mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Alam naman natin na malinis si Congressman Richard, si Richard Gomez. Basta isali mo lang. Pero nag-ano si Bato, basta ang siguraduhin mo lang, di ba na ano yung pangalan mo, kung sa dinawit sa testimony sa affidavit doon sa Senado. Sinabi ko na hindi kasali, huwag niyang gawa ng problema. Kasi parang may ano siya parang may galit siya noon kay Congressman Richard. Kaya sinali niya, pero walang katotohanan naman yun. At hindi nasali nung nag-testify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Luot, Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, at hindi ko na natandaan kung sino pa yung inuutos niya na isali. Pagkatapos doon, habang nandoon siya sa loob ng kwarto, narinig ng aking ina ang mga sinasabi niya. Pinatawagan niya, denial niya si Dayan. Sabi niya, kausapin mo si Dayan. Ikaw, sino yan, sir? Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Yung driver bodyguard ni Ma'am Laila. Kasi para kami magkasinabot sa magkaintindihan sa gawing senaryo o salita doon sa Senado. Kasi kung nasubaybayan nyo yun,
yung kay Dayan at yung sa akin, magkaiba ng date. Magkaiba ng pizza. Kaya sabi niya, mag-usap kayong dalawa, ayusin niyo yan. Kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money, sa dampa at sa mga lugar. Kasi nagkalain-lain ang amuang istorya sa ni Dayan, Mr. Cherry. Magkaiba ang inyong kwento. Oh. So, kinausap kami si Dayan, nag-away pa kayo, naglalis pa mi. Inko, Dayan, tarungon tani kay kung masipya tani, patay na gyud tani, luoy kayo atong mga anak. So, Mr. Chair, point of order. Yes, Congressman Suarez. Some of us are not as eloquent as you are when it comes to Bisaya. Maybe a colleague of ours can translate yung mga Bisaya terms na binanggit ni Kerwin para mas maintindihan po natin yung mga sinasabi niya dito po sa hearing. Sige, ulitin mo ulit yung sinabi mo, Mr. Espinosa, at itatranslate ko. Mr. Chair. Tinawagan namin si Dayan kasi nahuli na si Dayan. Tinawagan namin ni General Bato sa panahon na yon. Tinawagan namin, tapos sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement, tarunga ang inyuhang statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Kasi magkaiba ang aming sinasabi. Sige, dahil magkaiba yung petsa at saka yung lugar ng kwento ni Kerwin at saka kwento ni Mr. Dayan, ang instruction sa kanila ni General Bato ay mag-usap sila para ayusin at magkatugma-tugma yung mga detalye ng kanilang narration.